Okay, so kunin nating Bible, Isaiah chapter 55 verse 11. Since ang pinaka-activity natin this October 31 and November 1 is tracts distribution. I-emphasize ko lang yung power of this little tract. Okay, the power of this little tract. Meron kayong gospel tracts? Pahiram nga lang ng gospel tracts natin. Okay, Isaiah chapter 55 verse 11. Okay, ito yung paborito nating gospel tracts. Okay, but meron tayong mga gospel tracts ngayon dyan. Bumili tayo ng ilang box? 50? 50 boxes ng gospel tracts ng bawat box. Hindi ko alam kung ilang piraso. Hindi ko alam kung ilang, ano yan thousand yung bawat, ano yan. Pero bumili tayo actually hindi pala bumili. Ito ay ministry ng Precious Seed. Okay, Precious Seed. Actually, ang ginagawa nila is nagpiprint sila for free. Tapos tayo, kinukuha lang natin per box nagbibigay lang tayo ng certain amount para makarecover sila sa shipping. Okay, tapos makapag-ship uli sila. So, ganun ang ginagawa lang. So, actually, hindi natin binili. Okay, so tulong din yan ng Precious Seed ministry. Okay, Isaiah chapter 55 verse 11. Pwede tayong tumayo, basahin lang natin itong isang talata. Isaiah chapter 55 verse 11. Sino sa inyo nakahawak na ng gospel tract? Okay, nakahawak na kayo nito? Sino sa inyo nakapagbigay na ng gospel tracts? Taas ang kamay. Nakapagbigay na kayo ng gospel tracts. Okay? At sino sa inyo hindi pa? Magsisimula pa lang. Okay? Mamaya, magpapalabas tayo, Brad. Kung meron ng mga natatakan magpalabas tayo, kumuha lang kayo kahit na. Huwag kayong kukuha ng napakarami to, stay lang sa bahay. Ang pinaka-goal natin is at least meron kayong 20 pieces, pero yan, kung lahat yan ay may share nyo talaga, hindi yung basta-basta lang ting binigay yung bang binigay mo may purpose ka na nagbinigay mo, especially kung kaya mong witnessan, mas maganda. Okay, Isaiah chapter 55 verse 11, basahin po natin ang isang talata. Ready, go? So shall my words be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Ang sabi ng Panginoon ang kanyang salita na nanggaling sa kanyang bibig, even itong salita ng Diyos, dahil ito ay galing sa bibig ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, every time it will be preached, every time ito ay may ipapahayag, it will not return to God void. It will accomplish what it pleases. What it please, no? At sabi dito, I will prosper and it shall prosper the thing whereunto I sent it. Every time na tayo po ay magbibigay ng gospel tracts, every time na magpipreach, every time na mag-share ka ng Word of God, it will accomplish something. Hindi ko tawag dito, wag nating maliitin ang power ng salita ng Diyos. Wag nating maliitin ang power kahit na ng isang verse. So every word na sinasabi ng Panginoon, merong accomplishment. Ay kung siseryosohin mo nga lang, ibibless ka ng Panginoon. Maraming Kristiyano hindi gaanong binibless dahil hindi siniseryoso at binibigyan ng respeto ang salita ng Diyos. But if we will respect, listen carefully, and live the Word of God, it will accomplish something sa buhay natin. Okay? So tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami po muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon to be encouraged to share your word, especially in soul winning and even in sharing the gospel tracts. I pray Panginoon na bigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom, ng boldness at willingness Panginoon para gawin namin ito Panginoon because we know that in every time na i-share ang inyong salita, even a simple sharing of gospel tracts or handling a gospel tracts, Panginoon, sa isang tao. Alam namin, Panginoon, na pwede pong maligtas ang tao. Pwede pong baguhin ang buhay ng tao na ito. Pwede po siya magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. So, dinadalayan ko po, Panginoon, na sa bawat mananampalataya, tulungan niyo po kami that in every time na meron kami opportunity, makapag-share kami ng inyong salita o makapagbahagi man lang ng gospel tracts. Palayan niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, so ang message natin ngayon is the power of a little gospel tract. Okay, maliit lang yung gospel tract na to. Actually, magkano lang din?
Hindi ko alam kung magkano pumapatak sa bawat isa. Brother Ronnie, magkano isang gospel tract? Hindi ko na alam kung magkano no? Pero masyadong mura. Pero alam niyo, very powerful ang gospel tract. Amen? Merong i-accomplish. At ngayon, church, mag-preach lang ako ngayon ng 10 points. Amen? Pero maikli lang to, maikli. Kasi hindi naman ako gano sa mga verses ngayon because of the gospel tract. Okay? So sabi diyan, so shall my words be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereunto I sent it. Okay? Sharing of the Word of God is undeniably one of the greatest tasks na kailangan natin gawin as a Christian. Okay, kung ikaw ay Kristiyano, isa sa pinakamahalagang dapat mong gawin is share ang salita ng Diyos. Kasi kung ikaw ay isang Kristiyano, para kang isang kandila na kapag sinindihan, dapat nagliliwanag. Kaya ngayong isang katanungan, kailan nagliliwanag ang isang kandila? Kapag sinindihan. So once na ikaw ay ligtas na, dapat magliwanag ka na. Once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas, dapat nagliliwanag ka na. And one of the things na para magliwanag tayo, we cannot change a person's life. We cannot change the attitude of a person. By the way, hindi mo kayang baguhin kahit na ugali ng asawa mo. Ugali ng mga anak mo. Sino sa mga magulang? Nagsawa na kayong sabihan yung mga anak pero may mga things pa rin na ganun pa rin ang ginagawa nila. Di ba? Kailangan mo palagi siyang lang i-remind, sasabihin. Pero hindi mo mababago yan. Pero sabihin ko sa iyo, once nang salita ng Diyos nag-work sa buhay nila, mas powerful ang salita ng Diyos kaysa sa salita mo. No? May mga bagay na hindi ka marami tayong mga bagay na hindi natin mababago ng Diyos lang makakapagbago, especially the destiny of a certain soul. Kung paano mababago ang destiny, ang patutunguhan ng isang kaluluwa. At para ito ay magkaroon ng katiyakan ng pagtungo sa langit, kailangan natin mag-share. Now, paanong maliligtas ang isang tao? Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 13 to 14. Romans chapter 10 verse 13 to 14. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Para maligtas ang isang tao. At kung merong mga tao dito na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, ang kailangan mong gawin is tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Okay? Tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Pero ang question sa verse 14, how shall they call on Him in whom they have not believed? Paano sila tatawag kung hindi pa sila nananampalataya? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Kung hindi pa nila napapakinggan. At paano din sila makakarinig kung walang mangangaral? Okay? So dapat may mangaral, dapat may mag-share. So ang goal natin ang pinaka-goal natin is for every person na tumawag sa Panginoon, pero para yan ay tumawag sa Panginoon. Kailangan niyang marinig ang ebanghelyo, kailangan niyang manampalataya sa ebanghelyo, pero mangyayari lamang yun kapag mayroong mag-share. And sometimes a lot of Christian nahihiya. Nahihiya makipag-usap. Samantalang, sino sa inyo? Di ba? Ang Pilipino very friendly. Pag may pila, nakikita yung mga tao, pag may pila, kahit hindi mo kakilala, maya-maya kausap mo na yung tao doon. No? Lalong-lalo na kapag ang haba ng pila. Sa Vietnam, grabe ang pila. Na yung pila doon sa sa immigration. Immigration sa Pilipinas, hindi mo na gusto, mas grabe doon. Grabe, yung pila pa lang, bago ka pa lang pumasok doon sa pila na napakahaba, may pila na. Tapos pagdating mo dun sa pumila ka ng gano'n, tapos pagka nakalabas ka na dun sa sigsag na gano'n, may pila ulit. Paglabas mo sa immigration, pati yung pag-scanning ng mga gamit, pila ulit. Grabe yung pila dun. No, hindi katulad sa Pilipinas, talagang siguro kailangan mo ng 1 oras hanggang 2 oras bago ka maka-get through dun sa na yan. Kaya kapag late kang dumating, maiwan ka na ng eroplano. Amen? Okay? Pero nakakagulat, just imagine kahit saan ka pumunta, na ito lang nakakagulat, no? Pag may narinig kang Pilipino, may makikipag-usap. Tama? No? Kahit hindi mo kakilala, tama? At kapag may mga pila dyan, makikita mo, makikipag-usap na yan. Hindi tayo nahihiya na makipag-usap. Pero once, pagtungkol sa salita ng Diyos, bakit ang hirap i-share?
Bakit ang hirap i-open sa conversation na i-share man lang yung salita ng Diyos? Okay? So napaka sometimes you will try. Doon sa Vietnam, itatry mo, pero pag sinabi, Muslim ako, hindi, wag mo mong ipipilit. Kasi hindi ka pwede mag-share basta-basta kapag hindi mo kilala, pwede kang isumbong sa pulis. Kasi restricted nation yon. Okay? Pero sa atin, dito sa Pilipinas, hindi naman restricted. Pwede mong i-share yung gospel. Okay? Now, ano yung reason, bakit hindi natin may share yung gospel? Bakit hindi tayo makapag-share ng gospel? Sometimes because of yung nahihiya tayo. Pero alam nyo ba na bilang isang mananampalataya, merong sinabi ang Panginoon katulad ng Maniac of Gadara. Sa Mark chapter 5 verse 19, naalala nyo yung sinapian ng maraming espiritu na evil spirit, tapos walang damit, kinakatakutan ng tao, tapos nang na-save siya, gusto niyang sumama sa Panginoon. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, howbeit Jesus suffered him not, but he saith unto him, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and had compassion on thee. Okay? So sabi ng Panginoon sa kanya, nung na-save siya, sabi niya, bumalik ka doon sa iyong tahanan. Bumalik ka sa iyong mga kaibigan. Bumalik ka sa mga kamag-anak mo, sabihin mo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung paano siya nagkaroon ng compassion, paano ka naligtas. The same thing sa buhay natin. I got saved at the age of 17, August 26, 1995. That time, naririnig ko na kay Pastor Toquero patungkol sa pagsosoul winning, patungkol sa pagbibigay ng gospel tracts. At kailangan mong mag-stand para sa Panginoon. Amen? 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 One time nakita ko yung dalawa kong classmate, cross subject namin sa mathematics, nakita ko yung dalawang classmate na babae, nandun sila sa malapit sa gym. Nung nilalagpasan ko, nakita ko na sila malayo pa lang, inimpress ng Holy Spirit, sharean mo. No? Sharean mo. Nilagpasan ko na sila actually. No? Habang nilalagpasan ko nila, inimpress ng Holy Spirit, mag-share ako, nilagpasan ko na sila, nandun na ako sa building ng Filipino and English and Filipino building. At doon sa amin, doon sa may PSU, maluwag yon, magkakalayo ang building. Pero alam niyo, inimpress ang Panginoon, balikan mo. Balikan ko kagad, no? And one thing na nakatulong sa akin, para i-share ko yung gospel at hindi ako mahiya, gospel tract. Okay? So, brinake ko lang yun, no? Dahil babae yung dalawa na yun, mahihayin ako that time, until now, mahihayin pa rin naman, no? Pero sabi ko, pwede ko bang, nagbigay ako sa kanila, then later on, tinanong ko sila, pwede ko bang i-share lang saglit? I-share lang saglit sa inyo. Then nakapagsimula ako nakapag-share, sila yung unang-una kong na-witnessan because sa gospel tract. Okay? So napakahalaga. At ganun din yung woman of Samaria. In John chapter 4 verse 28 to 30. Ang sabi dito, then the woman left her water pot. Nung siya yung winitnessan ng Panginoon, nakilala niya ang Panginoon bilang tagapagligtas, iniwan ng babae yung kanyang water pot, went her way into the city, and saith unto the men, come and see a man which told me all things that I ever did. Is not this the Christ? And they went out of the city and came unto him. Amen. Hindi siyang nag-witness. Ang ginawa niya lang, sabi niya, meron ako nakausap, and I think siya yung Messiah. Sinabi niya lahat ng sinabi niya lahat ng sikreto ng buhay ko, alam ko siya yung Messiah. Sabi niya, pwede ba tayong pumunta doon? Anong ginawa ng mga tao? Pumunta doon. At na-meet nilang Panginoon, na-witnessan sila ng Panginoon. Hindi siya marunong mag-witness that time. Pero ginamit siya ng Panginoon dahil lang sa pagdadala ng tao sa Panginoon. Ganon din tayo, pwede rin tayong magdala ng tao dito sa church. Or, pinakasimple, ibigay mo yung gospel tracts. Kung nahihiya ka pa ngayon, magbigay ka ng gospel tracts. Dahil ang sabi sa Bible sa Mark chapter 16 verse 15, wala tayong excuses. Ang sabi ng Panginoon, go ye into all the world, preach the gospel to every creature. Kahit sino. Pastor, kahit na masamang tao, yes. Kahit yung mga nakakulong, yes. Kaya sabi ko, kapag nagtuturo ako sa mga pulis, sabi ko sa mga kapulisan, sabi ko, mahal kayo ng Panginoon. At kahit may mga ginagawa kayong hindi maganda, sabi ko sa kanila, to be honest, alam mo naman, ibig sabihin ng mga ibang doon. Okay? Pero sabi ko sa kanila, mahal kayo ng Panginoon. Pero alam nyo ba na mahal din ng Panginoon yung mga kinulong nyo? Yung mga hinuli nyo, yung mga nasa presinto, yung mga lahat din sila mahal ng Panginoon. Okay? So every person, wala tayong excuses. Now, anong pwede bang gawin ng isang napakalit na gospel tract?
The power of a little gospel tract. Mamaya, huwag kayong uuwi nang walang dalang 20 gospel tracts. Brother, prepare kayo ng tagto 20. I-bundle nyo ng tagto 20. Okay? Huwag kayong uuwi nang walang gospel tracts. Gawin natin itong week na to na gospel tracts distribution week. Okay? So, hindi natin bibilangin ilan ng nano nyo. Ang mahalaga sa amin, lahat tayo nakapag-share ng gospel tract. Okay? Gusto ko malaman next Sunday kung ilan ang nakapagbigay ng gospel tract. Kahit magbigay lang muna kung nahiya ka. Pero dun sa mga marunong na mag-witness, witnessan nyo na. Okay? So, 10 things na pwedeng gawin at pwede pa kayo magdagdag, 10 bagay na pwedeng gawin ng isang maliit na gospel tract. Number 1, it can speak on behalf of a beginner in soul winner or soul winning. Pwede ito mag-speak in behalf of a beginner in soul winning. Kung ikaw ay beginner, kung hindi ka pa marunong mag-soul winning, alam nyo, kung hindi ka makapagsalita dahil nahihiya ka, hayaan mong magsalita in gospel tract. Amen? Pwede mong i-share sa kanya. Gagawin mo lang, sasabihin mo lang, pwede ba kitang bigyan ng libreng babasahin? Pag tinanong sa'yo, anong babasahin yan? Patungkol sa Bible. Basahin mo lang kung paano maligtas. Malalaman mo kung paano maligtas. Okay? Of course, may maririnig kayong hindi maganda. Sometimes, lolokohin nila kayo. Sometimes, pipilosopohin nila kayo. Pero huwag nyo na lang pakinggan. Huwag nyo lang dibdibin. Bigay nyo lang. No? Kung pilosopohin ka nila, sabihin mo lang, basta basahin nyo na lang po. Tapos ngitian mo lang. Okay? Huwag tayong ma-open. Bigay lang natin yan. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon. Okay? By simply handling a gospel tract to share the gospel to a person, yung by simple ng pag-handle ng gospel tracts, pwede mong ma-share yung gospel. Honestly, hindi mo alam kung babasahin niya yan. And by the way, maraming tao hindi yan nagbabasa sa ngayon. Pero pag may problema na yan, babasahin niya rin. Okay? Maraming testimony na naabot ng isang gospel tract. Si Missionary Radking, yung former missionary sa China. And I think, babalik ulit si Missionary Radking para mag-abot ng mga Chinese, pero hindi na sa China. I think sa boundary ng Cambodia. Pero siya ay nasave because of a gospel tract. Meron lang nag-iwan dun sa tindahan nila. Sa harapan ng tindahan nila, nag-iwan ng gospel tract. Okay? At nang nakita niya yung gospel tract, hindi niya alam kung sino nag-iwan, hindi niya kilala until now, pero nang nakita niya yung gospel tract, binasa niya yung gospel tract, that day, tinanggap niya si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Another person na na-save through gospel tract, si Pastor Raul Lupiba. Okay, si Missionary Radking, Pilipino yan, kala niyo lang, foreigner, pero Pilipino yan, taga Iloilo. Si Pastor Raul Lupiba, naka-receive ng gospel tract, I think, November 1. Sa gospel tracts distribution. So I think dito lang yun, kasi taga Caloocan lang si si Pastor Raul. So nakakilala siya sa Panginoon because of a gospel tract. Okay? Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng gospel tract. Kahit hindi ka nga nagsasalita, beginner ka, nahihiya ka, pero sige lang, simulan mo lang magbigay ng gospel tract. Okay, merong isang kwento, narinig nyo na tong kwento na to, tinanap ko tong kwento na to. Merong isang pastor na one time na nag-preach siya, merong isang nag-testimony ng 3 minutes na testimony at narinig niya for the first time. Ang sabi ng isang lalaki na nag-testimony doon sa church kung saan siya nag-preach, sabi niya, merong isang maliit na lalaki na may puti ng buhok sa George Street, Sydney, Australia. George Street, Sydney, Australia. Sabi niya, nagbigay sa akin at sinabi niya yung salita. Nang binigay niya yung gospel tract, ang sinabi niya, "Excuse me, sir, are you saved? Ikaw ba iligtas?" Sabi niya, "Excuse me, sir, ligtas ka na ba? If you died tonight, are you going to heaven?" Very simple lang. Yun lang kanyang sinabi, "Excuse me, sir, are you saved? Iligtas ka na ba? If you will die tonight, are you going to heaven?" So, simpleng tanong lang. Tapos, nung narinig niya yun, so nakalimutan niya na yun, then, one time ulit, in the same place, ang sabi ulit, meron isang nag-testimony ulit, meron siya nakausap, may nagsabi ulit na witness na save siya because merong isang maliit na lalaki na puti ng buhok sa George Street, Sydney, nagbigay ng gospel tracts at ako ay naligtas.
sa pamagitan ng gospel tracts na yun. Then several weeks or months later, meron isang nagpa-counsel sa kanya. Nasa ibang lugar na siya. Nagpa-counsel siya at nag-testimony yung babae na yun na kina-counselan niya. Sabi niya, na-save ako dahil doon napunta ako sa Sydney, Australia. Ang sabi niya, pumasyal lang daw siya doon. Tapos doon sa George Street, isang street pa rin ng Sydney, meron nagbigay na maliit na lalaki, puti ang buhok. Nagbigay sa akin ng gospel tract. Then nung siya ay nag-preach sa India, ang dami nito ilang mga tao ito, no? Nag-preach siya sa India, isang Hindu. Sabi niya, ako ay isang diplomat before sabi niya, at ako ay umiikot in different places. At pumunta ako na Australia. In George Street, sabi ulit, merong isang maliit na lalaki, puti ang buhok, na nagbibigay ng gospel tract. The same words ang sinabi, excuse me, are you saved? If you will die tonight, are you ready? Are you going to heaven? The same question. At itong pastor na to, parang na siya, alam niyo yun, sabi niya, for several times, naririnig ko yung isang lalaki na to, na nagbibigay ng gospel tract sa Sydney, Australia, sa George Street. At gustong-gusto niya nang ma-meet. Then later on, meron na naman pagkakataon sa United Kingdom. 4 na mga pastors na mga may edad na. Ang sabi nila, nag-testimony sila, ang sabi nila na save kami, the same testimony yung 4 na yun. Sabi nila, they got saved because somebody in Sydney, Australia, sa George Street, yung short man na yun, na white hair man na yun, nagbigay ng gospel tracts. Then para lang magkaroon hinanap niya talaga sa Sydney, Australia, yung lalaki na yun. It so happened, masyado na siya matanda. At ang pangalan niya si Mr. Ginor. Si Mr. Ginor, ang ginagawa niya lang, he doesn't know how to share the gospel. Hindi siya nakikipag-usap ng one-on-one. Hindi siya nag-share ng mga gospel message ng verses by verses. Hindi niya alam kung paano mag-share. Pero anong ginawa niya? For 40 years, in the same street, sa George Street, Sydney, Australia, ang ginagawa niya lang, lahat ng pupunta doon o dadaan, nagbibigay siya ng gospel tracts. At ang sabi niya, around 146,000 people nag-testify na nag-bless sila in some way because of that person. Nakalimutan ko isang lalaki na nang namatay si Mr. Ginor, nagkaroon siya ng desire. Sabi niya, nung narinig niya tong sabi niya, wala nang gumagawa dahil patay na si Mr. Ginor. Isang retired, retired na alam ko, parang military sa ibang bansa din, na sabi niya, itutuloy ko yung ginagawa ni Mr. Ginor. Ginawa niya rin. Because of this testimony, faithfully giving tracts for more than 40 years in the same street, hindi man lang marunong mag-share ng gospel. Pero maraming na-save. Amen? Amen? Okay? So hindi mo alam. And maraming mga iba sa inyo, nakakapunta kayo in different places na hindi napupunta ng mga soul winners. Na hindi napupunta ng mga staff, na hindi napupunta ng mga student. Mga offices na kayo lang nakakapasok kasi may ID. Tama? Mga schools na kayo lang nakakapasok. May nakakausap kayo, mga business partner na kayo lang nakakausap. Wala namang masama kung bibigyan mo ng gospel tract. Ang pinakamagandang, the best gift na pwede mong ibigay, kung magbibigay kayo ng gift, kayong may mga company o kaya meron kayong gustong bigyan ng gift, why not lagyan mo man lang ng gospel tract? Alam, nakakatuwa yung may-ari ng yung MX3. Bagamat hindi siya Baptist. Pero lahat ng MX3, pag bumili kayo ng box ng MX3, palaging may gospel tract. Maraming yan. Iba-ibang gospel tract. May nakita akong gospel tract na booklet type. May nakita akong isang magandang, yung tawag dito, yung pag binaliktad mo life, pag binaliktad mo death. Pero ginagawa nila yun. Why not kung kung nag-ano ka sa Lazada, Shopee, lagyan mo, no? Natuwa lang ako kasi si Sister Jaela, one time nag-ship si Sister Jaela, and so happen na yung nag-order sa kanya si Ronnie, yung kapatid ko. Kaya nalaman niya, sabi niya, kuya, miyembro niyo pala si yung, dahil lang, tama no, si Jaela, no? Ikaw yung dahil sa gospel tract. Okay?
So pwede kayong pwede kayong magbigay. Ang sabihin ko sa inyo, hindi nyo alam kung anong gagawin ng gospel tract na yon kapag binigay mo. Sabihin mo, mahihain ako, pastor. Ngayon, may sagot na. Gospel tract. Okay? Kaya ngayon, simulan mo na ngayon bilang isang Kristiyano, magliwanag ka kung seryoso ka. Every Sunday, humingi ka sa mga staff ng gospel tract. Huwag mo itatago sa bahay, ha? Ibigay mo, yung kaya mo lang ibigay. No? Pag nagbabayad kayo, ewan ko kung may na-save na dyan sa NLEX sa dahil kapag nagbabayad ng toll fee doon sa bigay ng gospel tract. Every time na may toll fee, bigay ng gospel tracts. Number 2, so it can speak in behalf of a beginner in soul winning. Second, it can start a conversation that leads to soul winning. Isa sa pinakamahirap gawin is magsimulang mag-witness. Magsimulang makipag-usap. The best way para makausap mo isang tao, halimbawa may nakita kang isang tao na naglalakad o kaya nakaupo, gusto mong kausapin yun, sabihin mo, pwede ko bang ibigay sa yung gospel tract? Pag tinanggap niya yun, anong susunod? Tanungin mo na kagad. First time mo bang nakatanggap ng gospel tract? Pag sumagot ulit yun, ibig sabihin nakikipag-usap na siya. Amen? Amen? Then pwede mo nang sabihin sa kanya, ako pala si Brother Amil. Then sasabihin niya, anong pangalan mo? Huwag mong tatanungin yung pangalan mo hanggat hindi mo sinasabi yung pangalan. Huwag niyong tatanungin yung pangalan niya hanggat hindi mo sinasabi yung pangalan mo. Kasi wala siyang tiwala sa'yo. Bakit niya sasabi yung pangalan niya samantalang hindi niya kilala sino ka? Pero once na nakikipag-usap na yan, sa simple conversation, maya-maya pwede mo nang i-shift sa soul winning. Marami sa amin madaling makapag-soul winning kapag may gospel tract. Sino sa inyo nahihirapan mag-soul winning kapag walang gospel tract? Honestly. Ako, hirap ako pag walang gospel tract. Ang hirap magsimula. Okay? Yung i-open mo kagad sa Bible. O kaya, lalo-lalo na kapag ka nag-soul winning ka, madala-dala mo yung Bible, pag nakita ka ng mga tao, biglang nawawala yung mga tao, no? Lalo doon sa mga places na pinupuntahan na ng mga soul winner. Kilalang-kilala na yung mga Baptist. Okay? Bigla sila nawawala. Pero, pag dala-dala mo gospel tracts, no? Simple nga lang. Naglalakad ka lang, maliit na gospel tracts, so kaya nakalagay sa ano mo yan, sa may packet mo yan. Okay? Kaya maganda, pagka bumili tayo ng polo, yung may bulsa, para pwede tayong maglagay ka lang ng 5 dyan, 10. Tapos pag may nakausap ka, o kaya gawa kayo ng yung tag dito, yung calling card, na gospel tracts na rin. So pwede nga yan. At once na nagsimula yan, pwede ka na makapagsimula. Katulad ng ginawa ni Philip sa Acts chapter 8 verse 30. Tingnan nyo sa Acts chapter 8 verse 30. Si Philip, inutusan ng Holy Spirit na kausapin niya yung eunuch. And Philip ran thither to him and heard him read prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? And he said, how can I accept a man should guide me? And he desired Philip that he would come up and to sit with him. Okay? Pag may binigyan ka ng gospel tract, tapos nakita mo, binasa niya. Sino sa inyo naka-experience ng ganon? Okay? Gusto ko lang, ang message lang natin ngayon patungkol sa gospel tract. Kasi, tracts distribution tayo ngayong week. Sino sa inyo yung may nagbasa, nakita mo binuklat niya, nagsimula siya magbasa, magandang tanong na kagad sa kanya, gusto mo ba ipaliwanag ko sa iyo yan? Naiintindihan mo ba yan? O gusto mo ba kahit na ilang minuto lang? Na wag mo na sabihin, pwede bang 10 to 15 minutes, baka lumigpas ka no? Sabihin mo lang kahit ilang minuto lang, kasi kahit 59 minutes, isang minuto pa rin yan. Hindi pa umabot na isang oras. No? Pero wag naman masyadong mahaba. Pero at least through the gospel tracts, pwede ka kagad makapagsimula ng conversation. Amen? Pangatlo, okay? Kasi 10 ito. It can express that you care for them. It can express that you care for them. Ang gospel tracts pwede maging simple expression na meron kang care para sa kanya. Ano sabi sa Psalms 142 verse 4? Ang sabi ito yung psalmist na sinabi niya ito at maraming tao ganitong pakiramdam. I look on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me, no man cared for my soul. Okay, again, nakarinig na naman tayo ng another news na nagpakamatay. Okay, yung anak ni Kim Atienza. Imagine mo, according sa mga may nagsabi sa akin, tawag dito, maraming follower yan. Maraming siya dahil sa kanyang pag-share patungkol sa
tawag dito sa mental illness, sa mga mental problems. Pero alam niyo, isang bagay makikita natin, we need to realize na maraming tao, marami silang knowledge. They're very influential, pero pakiramdam nila walang nagmamahal sa kanila. Okay? Pwede ka maging successful na tao, pero pakiramdam mo walang nagmamahal sa'yo. Walang nagkikare sa'yo. And sometimes, kailangan lang nila ng isang tao na magsasabi, kung may makakarinig sa halimbawa, one time ginagawa nila doon sa may Vietnam, magbibigay sila ng gospel tract. So kaya, kuminsan parang simple lang. Conversation din, sasabihin ni Pastor Emplay yung word na, Jesus loves you. Ngayon, hindi nila alam kung sino si Jesus. Kasi hindi naman nila kilala ang Panginoon eh. Pero maging curious sila because yung word na Jesus loves you. At once nang umiti yan, dahil lang dun sa word na Jesus loves you, ang tendency, pwede mo nang kausapin. Okay? Pwede bang ibigay itong gospel tract na sabihin mo sa kanya, bigay ko lang itong gospel tracts para malaman mo lang kung gaano kakamahal ng Diyos. And sometimes magic words yan sa maraming tao. Because maraming tao, they think na walang nagmamahal sa kanila. Wala silang refuge. Just imagine, ang daming nagpapalo sa tao na to, pero hindi nila alam na may dinadaanan yung tao na to. Kaya nga maganda, merong isang gospel tract sa gagawin din tayo. Yun ang isang inaano ko na gagawa tayo, pa-check ko na lang sa gawa tayo ng yung dapat meron tayong Tagalog, meron tayong English, meron tayong hindi mukhang gospel tracts na very, very simple lang. Si Pastor Brown, meron siyang yung emoticon na smile, na nakalagay lang, very simple, Jesus loves you. Simple lang yun. May mga ibang tao na kasimangot. Ngiti ka naman, tapos bigyan mo ng naka-smile, no? Smile, Jesus loves you. Tapos magugulat na lang siya, ngingiti siya, maya-maya, hindi mo alam. Then, later on, yung binigay mo na gospel tracts na yun na nagpangiti sa kanya, tapos maramdaman niya na may nagmamahal sa kanya. Anong tendency? Mag-start siya na magkaroon ng time para magbasahin yan, o kaya pwede mong mawitnessan. Okay? So ang gospel tracts na to, i-handle mo ito. Kaya nga kapag nagbibigay tayo, especially sa November 1, huwag yung nagbibigay ka na para bang nakasimangot ka. Ito. Nakapat nakakiti ka na maayos eh. Naka-smile ka talaga. Kahit na sinusungitan ka na, smile ka pa rin. Okay? Tapos maganda yan kapag nasa restaurant kayo, di ba maglalagay kayo ng tip? Di ba? Samahan mo na rin yung tip mo ng gospel tract. Kapag yung gwardiya nagpaparinig sa iyo na tapos alam mo nang kanya, samahan mo na ng gospel tract. Ang daming way. Kaya ang daming way natin Or in every place na pupuntahan mo, maglagay ka lang ng gospel tract. Yung alam yung hindi mababasa, mapapansin ng tao. Mag-iwan ka ng gospel tract. Pwedeng may kausapin ng Panginoon sa pamagitan ng gospel tract. Number 3. Okay pa ba kayo? Okay, number 4. Number 4. So una, it could first is it can speak on behalf of a beginner in soul winning. It can start a conversation that leads to soul winning. Number 3, it can express that you care for them. 4, it can lead a person privately when they are ashamed to do it publicly. May mga ibang tao, ayaw nilang mag-pray, ayaw nilang makipag-usap publicly. Pero, gusto nila yung sinasabi mo. May mga ibang tao na mahihiyain lang talaga. Sino sa inyo gusto yung gano'n? Sige, ako na lang bahala, ako babasahin ko yan. May mga taong gano'n talaga, yung bang mahihiyain sila. Okay? At ang kailangan lang natin gawin is, ibigay mo lang yan because pag binigay mo yan publicly, pero ang binibigyan mo siya ng opportunity to do something privately. Sino sa inyo nag-pray kayo lang? Walang nag-witness sa inyo, walang nag-share. O may nag-share sa inyo pero nag-pray kayo, nag-pray to receive kayo lang. Si Brother Jaden, nung narinig niya nung nagkaroon din siya ng nagtanong siya sa kanyang salvation. After youth camp, okay, si Sister Zelda, paano kayo nag-pray? Narinig din kayo, merong shinare
na may mga iba hindi magpipray sa agad-agad. Pero magpipray yan mamaya. Or magpipray yan privately. So binibigyan natin sila ng chance na kahit na ayaw niya sa public, at least magawa niya privately. Kaya pwede mo sabihin sa kanya, pwede ibigay ko sa itong gospel tract, so shinare mo na lahat-lahat, pwede ba tayo mag-pray? Then kung ayaw niya mag-pray, then sabihin mo, kaya nga isang gagawin natin dito, ito yung isang wala sa gospel tracts natin. Walang prayer. Brother Maning, no? Kasi ito yung lalagyan natin, may prayer dapat ito. Dapat may prayer para once na hindi niya privately pwede niyang basahin kung paanong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Okay? Number 5. Ito yung isang maganda sa gospel tracts. Okay? It can still speak even we left the person. Kahit iniwan mo na yung person, yung tao, kaya pa rin mag-speak ng gospel tract. Pag binigay mo yung gospel tract, imagine mo to, no? Biniwan mo sa kanya yung gospel tract, umalis ka na, pero hindi mo alam, one time, babasahin niya pa rin yan. Okay? Kilala niyo yung sinabi ko sa inyo, someday gusto ko ma-invite dito si Brother Bobby Pimentel. Si Brother Bobby Pimentel. Pimentel pala yan, hindi Pimentel, no? Brother Bobby Pimentel. Isa siyang member ng Mount Calvary Baptist Church. Hindi ko alam kung ano na yung problem niya, pero meron siyang problem noon na parang discouraged na siya. I think may kinalaman ito sa finances nila. At yung time na yon, August 31, 2014, nag-church sila kasama ng kanyang family. Then that day, that morning, Sunday, niyakap niya na yung kanyang asawa, hinalikan niya na, pero hindi alam ng asawa niya, that will be yung plano niya na magpapakamatay siya. Magiging last day. Ganon din yung kanyang mga anak. Okay? Nagpaalam na siya. Then, gagawin niya yung pagpapakamatay ng hapon. Then, nung tanghali, pagkatapos nilang kumain, sabi niya, sige Panginoon, sabi niya, kung talagang mahal mo ko, talagang may care ka sa akin, parang gano'n yung inano niya. Then, sabi niya, hahanap ako ng church. Aatin uli ako ng church pa. Then, meron siyang pinuntang isang church, isang Baptist church yata yun. Hindi ko na alam kung Baptist yun. Basta dalawang church yung una niyang pinuntahan. Yung una niyang pinuntahan, sabi wala daw silang service ng hapon. Amen? Yung isa namang pinuntahan nila, ganun din. Hindi rin, wala din service ng hapon. Kaya just imagine, no, kung wala tayong service ng hapon, baka may magpakamatay matuluyan. Kaya dapat may service tayo sa hapon. Amen? Amen? Okay? So, nung time na yon, suko na siya. Sabi niya, Lord, siguro talagang kailangan na ako dahil nagbigay na ako ng 2 chance at wala talagang church na Then ano yung ginawa niya? Inayos niya yung kanyang kotse, may nakita siyang isang gospel tract. Nakita niya yung message about salvation. Tapos tinignan niya kagad nasa yung address. Kaya yung mga nagtatatak ng address, linawan ninyo yung tatak. Amen? Kasi baka magpakamatayan dahil hindi makita yung address. Amen? Amen? Okay? So nakita niya yung Mount Calvary Baptist Church. At nang pumunta siya doon, afternoon service, narinig niya, nagpapakanta na yung song leader. Amen? Buti na lang may service. Buti na lang hindi sila nagano ng service nila. Kaya yung mga hindi umati ng afternoon service, kaya tayo may afternoon service para meron tayo, makapag-worship tayo mula umaga hanggang hapon at may mga taong katulad ni Bobby na pwedeng magpakamatay dahil hindi tayo nagkaroon ng afternoon service, baka may mangyari pa. Amen? Amen? Pero anong ginawa ng Panginoon? August 31, because of the gospel tract, ang ginawa ng Panginoon, na witnessan ni Brother Gerald, yung may business ng stream, si Brother Bobby Pimentel. At alam nyo, na-save siya. Ang sabi niya ito, yung August 31, 2014, sana death certificate. Kung natuloy yung kanyang pagpapakamatay. Pero sabi niya, hindi naging death certificate, kundi naging spiritual birth certificate dahil na-save siya. Amen? So merong isang taong na-save dahil lang sa gospel tract. Isang tao na hindi nagpakamatay dahil sa gospel tract. Kaya huwag niyong namamalitin, pwedeng gawin ng gospel tract. Tapos ang tamad natin magbigay ng gospel tract.
Tapos hindi tayo nagdadala. Okay? Hindi mo alam na yung kakausapin mo, maaring may mangyari sa kanya. Siguro kung may nakapagbigay dun sa anak ni Kim Atienza ng gospel tract, siguro kung yung tao na yun may gospel tract dun sa place kung saan siya gagawa ng pagsusuicide, at nakita niya yung gospel tract, na kahit na simpleng salita lang, especially, isang gusto kong maging gospel tract natin, ang gusto ko lang, smile, Jesus loves you. Isa yun sa gusto natin, Brother Maning, gawa tayong ganun. Very simple. Pero maraming tao kasi ngayon discouraged na kailangan talaga nila na ma-encourage that somebody loves them. At kailangan nila, at pag nabasa nila, pwede silang masave. Pwedeng masave natin ang isang tao sa kanyang discouragement. I think nakalimutan ko yung isang kwento ng isang tao na for several years ang ginagawa niya rin, nandun siya sa isang tulay, hindi para magpakamatay. Kasi merong isang tulay sa ibang bansa na maraming nagpapakamatay, nagsisuicide. Ang ginagawa ng lalaki, dahil isa rin siya sa muntik na magpakamatay doon sa place na yon, nagkaroon siya ng burden na lahat ng magpapakamatay doon, pag nalakman niya magpapakamatay, yayakapin niya, kakausapin niya. At I think almost 500 person ang natulungan niya para hindi matuloy yun. May mga tao na kailangan yung encouragement natin. By the way, kahit saan kayo sumakay kayo ng jeep, ano yung itsura ng mga tao? Ano mga itsura ng tao? Nakasimangot, nakatawa. Pag tumatawang mag-isa yan, something wrong. Pero karamihan niya mga nakasimangot. Pumunta kayo sa mall, kahit bumibili sila nakasimangot, tama? Kahit saan ka pumunta, kahit nga sa church, nakasimangot yung iba sa inyo eh. Okay? Smile naman. Okay? Okay? Kailangan natin na makita na may mga tao na pwedeng ma-encourage natin sa pamagitan ng gospel tracts. Kahit na iwanan mo yan, it could still speak. Number 6, it can plant a seed of salvation to their hearts. Hindi man sila ma-witnessan, hindi man sila ma-save habang sila ay nagbabasa, pero it could planted something, yung seed of the gospel. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Tingnan yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. I have planted, sabi ni Apostle Paul, Apollos watered, but God gave the increase. Maaring ikaw yung nagbigay ng gospel tract. Ibang nakapag-witness, ibang nag-disciple, pero at least may pahagi ka dun sa tao na yon. Okay? Si Virgie, saka si Debbie, hindi silang nag-witness sa akin personally, pero silang nag-invite sa akin sa church. Si Pastor Tokero nag-witness sa akin. Ang nag-disciple sa akin si Sister Flor. Iba-ibang tao, pero meron kang bahagi kahit man lang dito. Okay? I thank God for sa isang store sa PSU, hindi ko alam kung alam pa ng mga taga-PSU, but before, sa panahon namin, alam nila yung Ribonet. Okay? Isang store yan ng isang Christian. At every time na pupunta ako doon, bibili ako doon sa counter, nakalagay ang gospel tracts. Ang sabi niya, nakalagay doon, free, get one. Every time na may makikita akong bagong gospel tracts, kukunin ko yon, babasahin ko yon, pero hindi ako na-save that time. Pero prepare niya ako before ako witnessan ni Pastor Tokero. Because of the gospel tract. Okay? Sino sa inyo may mga tindahan? Why not maglagay kayo ng gospel tract free? Sabi ng mga tao, wala nang libre. Sabi mo, meron ako. Gospel tract. Amen? 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 Wala nang libre. So at least may gospel tracts ka pa rin na libre. Number 7, it will teach you different approaches in soul winning. It will teach you different approaches in soul winning. Okay, sino sa inyo, challenge, no? Sino sa inyo may collection ng mga iba't ibang klase ng gospel tracts? Sister Ruby? Si Sister Flor, meron pa ba? Sister, yun, meron 3, no? Itago nyo, kaya i-laminate nyo kaya yun, no? Si Sister Flor, binigay niya sa akin yung pinakita niya sa akin yung kanyang collection, ang kapal. Ano yung bagong mananampalataya? Bilang bagong mananampalataya, second year college ako that time, education, ang ginawa ko, binasa ko lang ng binasa yun. Tinignan. May mga iba't ibang klase ng mga gospel tracts. Sino sa inyo nakakita ng gospel tracts na pag nakita mo nakaka-encourage, katulad ng Smile, Jesus loves you. Okay? Diba? Pero sino sa inyo nakakita ng gospel tracts na nakaka-open?
Okay? Malapit ka na, malapit ka na mamatay. merong isang gospel tract. Sabi, dumating na ang kabaong mo. Ang itsura talaga niya, kabaong. Okay? At meron isang gospel tract sila, Pastor Carlas, na patungkol sa impyerno. May gospel tract na ang nakalagay sa harapan is patungkol sa langit. Pero yung iba naman patungkol sa impyerno. Alam niyo kung bakit ganon? Kasi iba-iba yung way ng pag-witness. Iba-iba yung way ng approach. Halimbawa, sino sa inyo ang madalas na tanong ninyo kapag mamamatay ka na ngayon? Alam mo na ba kung saan ka pupunta? Magandang conversation yun, magandang tanong yun na panimula. Pero ang hirap gamitin yun kapag ang wini-witnessan mo nasa ospital. Yung malapit na mamatay, no? Sasabihin mo doon sa malapit na mamatay, pag namatay ka ngayon, baka hindi ka pa natatapos, sampalin ka na ng tao, no? Kasi ayaw niya nga mamatay, tapos maririnig niya pa yung word na mamatay ka ngayon. So iba yung approach sa kanila. Ang approach sa kanila, madalas ang approach ko sa kanila pag nasa ospital, sometimes isi-share ko sa kanila kung paano ang Panginoon nagpapagaling. Pero sasabihin ko rin sa kanila ng pinaka-concern ng Panginoon, hindi lang yung physical, kundi yung spiritual. One time si Pastor Ramon Navarro, hindi ko alam kung natatanda niya pa, nag-preach siya sa funeral service. Funeral service, pero ang kanyang preaching patungkol sa hell. Lahat ng tao doon sa funeral service, galit na galit. Okay? Kasi first time namin mag-preach ng gano'n. So, iba-iba yung approach. Now, may mga approach na kaya natin ganyan. Halimbawa, kaya nga si Pastor Johnny Lee Narvaez, si Pastor Estipona. Alam niyo ba si Pastor Estipona, mayroon siyang hawak na at least 4 na klase ng gospel tract? Meron siyang gospel tract na Tagalog. May gospel tract siya na meron pa nga siya ibang dialect. Bakit? Sabi niya, kasi pipiliin ko kung ano ibibigay ko dun sa tao eh. Dahil iba-iba yung personality ng tao. May mga tao na dito, sa tingin mo, madaling tumanggap. Bibigay mo yung magagandang klase ng gospel tract na hindi nakaka-open. Pero kapag nakita mo yung isang tao na masyadong masungit, tapos palaging galit, tapos palaging namimiloso po, ibigay mo na kagad. Parating na kabaong mo. O kaya yung impyerno, patungkol sa impyerno. Para lang matauhan siya eh. No? Ibibigay mo yan. Ang ginagawa namin one time, sa yung gospel tracts distribution, lahat ng medyo offensive na gospel tract nilalagay namin sa gitna. Okay, sino sa inyo nakakuha ng 1 million bill na ginawa ni Brother Maning na gospel tract, di ba? Sumikat yun sa Facebook, sabi ng mga nakapulot nun, no? Sino sa inyo gusto magpalibre, may 1 million ako. Tapos nakita ko yung ginawa natin gospel tract. Okay? Nakakaano yun, parang lahat gustong kumuha eh. Kaya lang that time nung nagbibigay kami dito noon, sabi nila, bakit election na? No? So gusto nilang kunin yun, pero hindi natin at least makita nila na merong approach dun sa likod ng soul winning. So maraming way. It could have a different approaches. Number 8, for the sake of time. Now you can reach people you never know or met. May mga tao na hindi mo makikilala. May mga tao na hindi mo kailan makikilala pero at least nabigyan mo ng gospel tract. Again, si Pastor Missionary Rod King, hindi niya alam until now kung sino nagbigay ng gospel tract. So hindi niyo alam kung sino yung tao na ginamit ng Panginoon kung bakit siya na-save. Amen? Hindi mo alam na bawat binibigyan mo ng regalo, ng paninda mo, no, kahit anong paninda mo, may gospel tract yan, hindi mo alam kung sino na-save. Pagdating na lang doon sa langit, magkakaalaman, sasabihin ng Panginoon, na save itong tao na to dahil sa iyo. Okay? Number 9, it can remove the guilt of not doing the Great Commission. Alam isang bagay na nakakano rito? Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Ang pinaka-goal natin, kaya may Holy Spirit, is to witness. Pag hindi ka nagwi-witness, backslider ka. Sabi nga ng isang pastor, 2 klase lang ng tao, soul winner o backslider. Ngayon, hindi mo kaya mag-soul winner, mag-soul winning. Anong gagawin mo? Para matanggal yung guilt mo kahit paano? Of course, ang pinakamaganda pa rin soul winning.
Pero kahit papano, makapagbigay ka lang ng gospel tract. One time, meron kaming isang member sa Alcala before. Si Nanay Guring yata yun, hindi niya na kaya maglakad. Pastor, dito na lang ako. Binigyan namin siya ng upuan. Tapos ang ginawa niya, lahat ng dadan doon sa area niya, binibigyan niya. Hindi man siya makapaglakad, pero nakapagbigay siya. Dahil nandun siya sa isang area na maraming naglalakad. Magbigay ka lang nito. At least sa sarili mo, sa masasabi mo sa Panginoon, Lord, meron ako nagawa. At nakakatawa ito, no? Someday, pagdating doon sa langit, marugugulat ka na lang, meron palang na-save because of the gospel tract na binigay mo. Amen? Dito sa sementeryo, may dumadalaw dyan na halos 1 million. Every ano yan? Every, ano yung tawag doon? Undas. At malay mo, merong isa doon na nabigyan mo na tumanggap sa Panginoon. Hindi niya na maalala yung mukha mo. Hindi niya na maalala, hindi niya natanong kung sino ka, anong pangalan mo, pero at least, naging bahagi ka para ma-witnessan. And by the way, pag once na nabigyan ko ng gospel tract, halimbawa si Brother Bradley ka, binigyan ko siya ng gospel tract, alam niyo yung sa may sumpa sa Ezekiel, yung sa Ezekiel chapter 33, na kapag hindi ka nagbigay ng warning sa isang tao na makasalanan, pag yan ay hindi mo binigyan ng warning, tumanggap man yan o hindi, yung dugo niya nasa sayo. At least pag binigay ko yung gospel tract, in some way, wala na yung dugo niya sa akin. Yung loved ones ninyo, yung mga pinsan ninyo, hindi nyo man sila ma-witnessan kung naiiyak kayo, at least bigyan nyo ng gospel tract. Bigyan nyo ng Bible. The number 10, last, it can reach people in other language or dialect. Okay? In other language or dialect. Sometimes hindi mo alam na magsalita. Hindi ako marunong ng Vietnamese. Pero kapag meron kang gospel tract na Vietnamese, may gospel tract ka ng Indonesian, meron kang Ilocano gospel tract, meron kang Pangasinan gospel tract, ano man yung dialect, hindi mo man masabi, pero at least ibigay mo lang. Ano yung tendency? Hindi ka marunong sa dialect, pero nakapag-witness ka. Amen? Doon sa Vietnam, nagsasalita kami in English, tapos doon sa English, pati yung verses nakalagay sa Vietnamese. So yun nga lang, kailangan lahat ng sasabihin mo nandun na para ita-translate na nila sa Vietnamese. Ang nagta-translate na kasama rin namin si Brother Ezekiel, missionary Ezekiel. Pinahirapan niya ako mag-English, yung pala marunong pala siya mag-Tagalog. Okay? So pwede niya pala translate din yung Tagalog. Pero may magta-translate. Now, darating panahon na, alam niyo, ako in-encourage ko yun, gagawa tayo ng gospel tract. Mga simpleng gospel tract. Na hindi lang yung 10 Commandments. Para marami tayong way at hindi magsawa ang mga tao sa binibigay natin na gospel tract. Pero in some way, at least, kahit hindi mo alam yung dialect, ma-witness mo sila. Amen? So do not underestimate the power of a little gospel tract. Church, simple lang yung ginawa kong message ngayon. Sana, ilalagay natin ito sa may GC natin o kaya isulat ninyo yan just to encourage you na meron kang magagawa. Ang daming way. Ang daming things na pwede mong gawa just giving a gospel tract. Okay? So mamaya bago umuwi, walang uwi ng walang dalang at least 20 na gospel tract. Meron bang naglalagay? 20 gospel tract. Okay? At mag-ano tayo ngayon. So hindi lang kahit na wala kayo dito sa cemetery at least but yung makakayang pumunta dito ng November 1, mag-tracts distribution tayo dito sa North Cemetery. Okay? O Laloma Cemetery. Okay, so pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon tayo ng prayer, tapos after that, invitation. Hindi ko alam kung anong bagay na pinangusap sa atin. Usually, pag nagpipreach ako is mostly ang tawag dito, expository. But this time, gusto ko lang daanan ito. Because mahalaga na, at sana, habang tumutugtog ating pianist, habang na kayo kung ulo nakapikit na mata, pray lang muna tayo saglit. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong umaga ito.
I pray, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang manguna po sa bawat isa. I pray na nakita namin ang kahalagahan ng pag-share ng salita ng Diyos, especially sa pamagitan din po ng pag-share ng gospel tract. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng bagong pananaw sa pagbibigay, Panginoon, ng gospel tract at makita namin, Panginoon, anong pwedeng magawa na isang napakalit na gospel tract na napakapangyarihan. Kung ito lang po, Panginoon, ay pagpipray namin, kung ito po, Panginoon, ay i-share na, ay bibigay namin sa mga tao na pwede namin pagbigyan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang invitation na ito na kayo po, Panginoon, may taas pong muli. In Jesus' name I pray. Amen. Habang tumutugtog ating pianist at hindi, habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, hindi ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon. Maybe, patungkol sa gospel tract yung pinag-uusapan natin, pero maybe may mga iba sa inyo na feeling mo walang nagmamahal sa iyo at walang nagkikare sa iyo. I just want you to realize na may nagkikare sa iyo. May nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa iyo ang Panginoon Jesucristo. At sa pamagitan ng gospel tract na to, sa pamagitan ng Bible, pinapaalam nito kung paano tayo minahal ng Panginoon. Kung meron man dito na hindi pa tiyak ng kaligtasan, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, taas mong kanang kamay mo para bigyan ka namin ng counselor para i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba? Meron ba? Meron ba? Okay, sa ating mga members sa church, it may be na matagal na tayong membro sa church pero hindi pa tayo nagwi-witness. Or marami tayong excuses in not winning souls. Ngayon, binigyan ko kayo ng 10 bagay na pwedeng gawin ng gospel tract. 10 bagay na hindi simple na pwedeng magbago ng takbo ng destinasyon ng tao. Pwedeng isang taong discouraged na gusto magpakamatay, makakita ng bagong pag-asa. At sa pamagitan nitong gospel tract na to pwedeng maligtas. Then, why not dedicate o sabihin mo sa Panginoon, Lord, I pray na every day sa buhay ko magbibigay ako ng gospel tract. Sino sa inyo nagdi-desire na every day magbibigay ng gospel tract? Taas ang kamay. Okay? Every week magbibigay ako ng gospel tract. Okay? Every time na may pupuntahan ako, dadala ako ng gospel tract. If that is your desire, then pag-pray mo sa Panginoon. At kung meron mang pinangusap ang Panginoon sa atin sa message, I don't know kung ano yung pinangusap, but kung meron pinangusap, pwede mong dalhin dito sa harapan, pwede ka mag-pray. Bago tayo mag-pray, pwede kang mapunta dito sa harapan. Okay, meron pa ba? Pa ba? Okay, kung wala na, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na mensahe ngayong umagang ito. Dalahin ko po, Panginoon, na ito po ay naging pagpapala sa bawat isa. Lord God, I pray na sa pamagitan, Panginoon, ng paalalang ito, na makita namin, Panginoon, na napakahalaga po na kami po ay magbigay ng gospel tracts. Na kami po, Panginoon, ay magbigay, Panginoon, ng panahon para ibahagi ang inyong salita. Lord God, alam ko po, Panginoon, na napakahalaga po at sa bawat mananampalataya, ma-fulfill namin ang Great Commission. So tulungan niyo nawa kami, Panginoon, tulungan niyo po kami na magawa namin ang inyong kalooban. At dinadalain ko po, Panginoon, na maglakas loob kami, Panginoon, and ma-encourage sa maraming mga believers para gawin, Panginoon, kahit na yung magsimula sa pagbibigay ng gospel tract. Then later on, they will learn a lot of different ways how to approach paano mag-soul winning at sila po ay maging effective na soul winner. Tulungan niyo rin po, Panginoon, yung may mga kakayanan para gumawa ng mga gospel tracts at mag-design na makagawa pa kami, Panginoon, ng mga ilang gospel tracts na pwede naming maibigay in different person, in different personality. At pwede po itong maging pagpapala po. So dalahin ko pong muli na kayo pong may task pong muli sa bawat isa at kayo pong muli, Panginoon, ang patuloy na mag-glorify sa lahat ng gumawa ng decision. Ito na po aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.